Yung mga Biblia sa Romans chapter 13, beginning verse 8 to verse 10. Romans 13, beginning verse 8. Owe no one anything except to love each other. For the one who loves another has fulfilled the law. For the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and any other commandment are summed up in this word: you shall love your neighbor as yourself. Love does no wrong to a neighbor. Therefore, love is the fulfilling of the law. Tayo po ay humingi ng tulong sa Panginoon. O aming Diyos, kinikilala po namin ang aming kahinaan, na kung wala po ang inyong tulong ay kami po ay maaring mapunta ang aming gagawin ngayon sa walang kabuluhan. Kaya Panginoon, i-spare niyo po kami sa isang puso, Panginoon, na malayo sa inyo. Bagamat ang aming bibig ay umaawit, ngunit ang aming puso naman ay malayo sa inyo. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na hindi maging dull ang aming hearing, kundi there's delight, there's excitement, there's joy in hearing your word. O Lord, abide in us as we abide in you. Help us as we again listen to your word. Tulungan niyo po ang inyong lingkod. Madami po siyang kahinaan at limitations. Kayo po ang gumabay sa kanya at mag-guard ng kanyang mga sasabihin. At ilayo niyo po kami sa anumang kamalian. Sa pangalan ni Jesus. Amen. The Bible emphasis on love, lalo na ang pag-ibig natin sa mga kapatid sa Panginoon, is not rare or infrequent. Our Lord Jesus said na ang pag-ibig ay distinguishing mark of His true followers. Sinabi niya sa John 13:34, "A new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. You also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples if you have love for one another." Si Apostle John, sa kanyang sulat sa 1 John, emphasizes na ang love for the brethren is the sure mark of saving grace. On the other hand, lack of love for the brethren is an indication of unregenerate heart. He said in 1 John 1:10, "Whoever loves his brother abides in the light, and in him there's no cause for stumbling." In chapter 3, verse 14, he said, "We know that we have passed out death into life because we love the brothers." Bilang mga mananampalataya, binago ng Panginoon ang pag-ibig, ang marapat, nagpe-permeate sa ating buhay at gawin ng ating buhay, as one writer says, that Christians have no excuse for not loving, because the love of God has been poured out in our hearts through the Spirit who has given to us. We do not have to manufacture love. We only have to share the love we have been given. We do not have to be humanly tossed to love. Dahil sinabi ni Pablo, we ourselves are tossed by God to love one another. We are therefore told to pursue love, to put on love, increase and abounded love, to be sincere in love and to be unified in love, to be fervent in love and stimulate one another to love. At maging si Apostle Paul ay makikita natin sa kanyang mga sulat kung paanong pinagdiinan niya ang katuruan patungkol sa pag-ibig. Maging ang pag-ibig natin sa mga hindi mananampalataya at mga mananampalataya.
At dito lamang sa epistle ng Romans, specifically beginning chapter 12, kung saan alam natin ito yung section na ito ay punong-puno ng applications in the lives of the mercies of God na binanggit ni Pablo sa previous chapters. Dahil dyan bilang mga niligtas ng Panginoon, we are to dedicate our lives to God, diba? To present your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. We are to use our spiritual gifts for the good of the church. At binanggit niya sa verse 9 ng chapter 13, we are to love genuinely, without hypocrisy. We are to love one another. You see, kung paano si Pablo ay pabalik-balik tinuturo ang patungkol sa pag-ibig, in these verses na ating pag-aaralan in chapter 13 verse 8 to 10, ay muling bumalik si Pablo sa tema patungkol sa pag-ibig, whether ito ay pag-ibig natin sa ating mga kapatid sa Panginoon o hindi mananampalataya. Now, tatanungin natin, bakit paulit-ulit tong si Pablo? Bakit muling bumalik si Pablo sa tema patungkol sa pag-ibig in chapter 13? Bakit ito pinapaulit-ulit niya? Ang sagot ay tulad din ng sinabi ng isang manunulat, we can never hear enough of it. Dahil even though tayo na mga Christians, sadly at time we can be loveless. In being like this, being loveless, we bring shame to the gospel and to God Himself who is love. Nakakalungkot mang isipin na kahit tayo mga mananampalataya na dahil sa labi ng ating kasalanan, tayo ay nagiging hindi mapagmahal sa mga believers at maging sa mga taong dinadala ng Diyos sa ating buhay. At even nakakalungkot, ay masyado tayong makakalimutin. For sure, ang dami nyo nang narinig patungkol sa loving others in this pulpit. But how many of you take those teachings seriously? And so, kung ang mga mananampalatayang sinulatan ni Pablo ay muling ni-remind niya patungkol sa tema ng pag-ibig, sa iba tayo man din ay mainam na mapaalalahanan muli. For this is the will of God, that we who are loved by God in Christ Jesus, we should express that love for others. And we as Christians should be marked with love. And so ito ang ating titignan, na ang pag-ibig sa iba ay kalooban ng Diyos na marapat nating isabuhay at ito ay fulfillment ng batas ng Diyos. And there are two headings I want us to consider. First, the duty to love, and lastly, the directive for love. So first of all, in verse 8, the duty. Verse 8, it says, "Owe no one anything except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law." Yung salita pong "o" dito ay utang sa Tagalog. It means to owe and conveys the basic meaning of owing a debt. In other words, huwag kayong magkautang sa sinuman. At yung salitang no one ay nasa unahan niya ng sentence ng Greek, emphasizing a strong negation, na kahit kanino man ay dapat wala kayong pagkakautang. Now, tatanungin ko kayong, meron ba kayong utang ngayon? Ako madami. Just kidding. Joke lang. Meron ba kayong pagkakautang sa bangko, yung mortgage nyo sa property? Utos ito ni Pablo sa mga believers. So, kung may utang kayo, ay lumabag kayo sa utos na ito? Surely, hindi ito ang pagkakahulugan ni Pablo. Sadly, sinasabi ng iba, dapat absolutely wala kang utang sa iba. Or wag kang mangutang under any circumstances sa buhay. However, kumbaga, hindi ito uubra sa ating economic life. Sabi nga ng isang manunulat, yung debt daw is a part of every aspect of economic life. And there are
all kinds of ways na yung pag-utang can be done legitimately. Halimbawa nga, kung bibili ka ng bahay, di ba? Ang iba manghihiram sa bangko o sa pag-ibig ng pera para sa mortgages. Or kung yung iba magtatayo ng business, nanghihiram sila ng pera sa bangko to start their business. Meron din namang tinatawag na student loan. Kung mag-aaral ka, limbawa, yung anak mo ay pwede kang makahiram ng pera. Yung SSS and other banks like Land Bank, they have student loan. Ganon din sa pagbili ng sasakyan. Typically, yung iba, nakakapag-loan sila sa bank, pangbayad sa sasakyan. Yung sinasabi na nga ng mga Pinoy, di ba? Lahat ng Pinoy may utang dahil yung bansa natin may utang daw sa ibang bansa. At tayo yung nagbabayad. So, hindi pagkahulugan dito ni Pablo na hindi tayo dapat magkaroon ng pagkakautang. As one writer says that all these matters, yung pagkakaroon ng legitimate na utang ay lawful in and of themselves and can be quite helpful for us to establish ourselves in the world and for preparing ourselves for the future. So itong opening words na ito, oh, no one anything, do not forbid the practice of borrowing or pagkakaroon ng utang dahil mismo ang salita ng Diyos, the scripture gives guidelines about lending and even encourages lending under certain circumstances. Ang halimbawa niyan ay hindi natin titignan sa lumang tipan sa Exodus 22:25, Leviticus 25, at sa bagong tipan, sinasabi ng ating Panginoong Yesus in Matthew 5:42, give to the one who begs from you and do not refuse the one who would borrow from you. And so, merong lugar ang panghihiram o pangungutang sa Bible under certain circumstance. But here's also the warning. Here's the warning pagdating sa pangungutang dahil bilang mga mananampalataya, kailangan natin maging maingat sa pangungutang at kung meron tayong utang, kinakailangan makaalis agad tayo doon as much as possible or as much as we can, as soon as possible. Dahil sinasabi ng salita ng Diyos, merong panganib ang maging baon sa utang or tumagal ang ating pagkakautang. It is dangerous for us and even to our loved ones. Marahil meron na kayong narinig o nabasang balita na mga sikat na tao o personalidad dahil sa kanilang utang ay naubos yung kanilang ari-arian, they lost all their money, and sila ay na-bankrupt. Merong panganib sa pagkakaroon ng utang kaya hindi tayo dapat mangutang din naman nang alam natin na hindi natin kayang bayaran or over our head. Kung nangutang ka ng sobra-sobra na hindi angkop sa marahil na kinikita mo. That's why we need to be extremely careful about getting into debt. For the Bible says, katulad sa Proverbs 22, sinabi sa Tagalog, ang namumuno sa dukha ay ang mayaman at ang nanghihiram ay alipin ng nagpapahiram. In Psalm 37 verse 21, ang masama ay humihiram at hindi makapagbabayad. Ngunit ang matuwid ay bukas palad at nagbibigay. If he's saying if you borrow o nangutang ka and you don't pay, yung utang na yon, ito ay gawain ng wickedness. Ito ay wicked. Sinabi ni John Murray, few things bring greater reproach upon the Christian profession than the accumulation of debts and refusal to pay them. In other words, hindi magandang patotoo ang isang mananampalataya na utang ng utang pero hindi naman nakakabagbayad. If you borrow and refuse to pay back. Kaya minsan sa bahay namin kapag may nagsabing manghihiram ng pera, minsan sinasabi ko, hiram ba yan o hingi? Dahil kung sinabi mong hiram, ibalik mo.
At kung di mo ibalik yan, the Bible says, that's wickedness. Pero alam natin, di ba, minsan kapag Pinoy, pag sinabing hiram, it means TY. Hindi pala ibig sabihin, hingi pala ibig sabihin, hindi hiram. Kaya maging matalino din tayo naman na mga nagpapahiram. As one writer says, unless there is an overwhelming need to borrow, it is unwise for God's children to put themselves under the curse of indebtedness. And so, ano pala ang ibig sabihin ni Pablo at punto niya, bakit niya sinabing, owe no one anything? Well, merong karugtong. Owe no one anything except to love each other. Meaning, binanggit ni Pablo itong phrase na ito to drive a point. And most probably, he mentioned it because of what he said in verse 7. Sabi niya, their pay to all what is owed to them, taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed. So, bayaran mo yung due, no, yung dapat mong bayaran, yung obligation mo, gawin mo, magbayad ka, pay all your debts, except meron kang utang o obligation na hindi ka dapat umalis doon. Kumbaga, ito lang yung utang at obligation na hindi mo dapat alisan. And what is that? Love for others. Charles Hodge succinctly said, acquit all yourselves of all obligation except love, which is a debt that must remain ever due. Meron kang constant debt and obligation before you, and that is love for others. Our outstanding debt is our continuing obligation to love one another. At hindi natin pwedeng sabihin, we can never stop loving somebody at sabihin natin, I have love enough. Di ba, tayo kapag nakapagbayad ng utang at sa wakas natapos na tayo sa obligasyon na yon, sinasabi natin, salamat, natapos din. Salamat, nabayaran din. Ngunit pagdating sa obligation natin, sa ibigin natin ang bawat isa, hindi natin pwedeng sabihin, kailan ba matatapos to? Hindi natin pwedeng sabihin, kailan kaya ako pwedeng tumigil na hindi mahalin ang aking kapatid sa Panginoon. Naghahanap tayo ng limit to love our brethren, to forgive others, and to do good to them. Di ba parang yung tanong ni Pedro, Lord, how often will my brother sin against me and I forgive him? As many as 7 times? Meron bang bilang? At kung mamit ko yung bilang na yon, then I say I have enough. Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 77 times. And the point is, love for others is our constant obligation and debt that we never pay off and should never be neglected by us. There's one death which always to remain astounding among ourselves bilang mga believers, and that is we love each other. Love is a permanent obligation among all the people of God, all our days. Now, anong klaseng pagmamahal ang dapat natin ipagkaloob sa ating mga kapatid sa Panginoon, and even to others? Sinabi doon, it is a agape love. Agape. Kanina ang tawag sa lunch, no? Agape. Because that love is reaches out and meets need.
Meaning, meron kang maigting na concern at interest to one another. Whether sila ay mananampalataya or hindi, and whether hindi nila susuklian yung ginagawa mong mabuti para sa kanila. A love that centers on the needs and welfare of one love and will pay whatever personal price is necessary to meet those needs and foster that welfare. Agape love signifies a deep, unselfish, superhuman affection, sabi ng isang writer, which one person has for one another. Sinasabi ni Pablo, itong gantong klaseng pagmamahal ang express mo sa lahat ng iyong kapatid sa Panginoon. And not to express this is sin. It is to disobey, yung sinasabi ni Pablo sa ating passage. Ang gantong pag-ibig ang dapat maranasan at nararamdaman ng lahat. Hindi lang yung mga gusto natin or mga ka-vibes natin sa church. To the selected fews, no. But sa lahat ng mga kapatid natin sa loob ng iglesia. Maging sa iba dahil sinabi ng Bible, love your neighbor as yourself. Ito ang bayarin na dapat natin constant binabayaran. Ito yung obligation na dapat wala tayong palya. Obligation na dapat manatili lang sa atin, and that is to love one another. Now, what does this type of love looks like sa loob ng iglesia? Well, napakarami. Serving one another, forgiving one another, praying for one another, bearing one another's burden, caring for one another, at marami pang ibang obligation natin sa bawat isa. Yung mga binabanggit sa Bible na one another principles. These obligations should remain sa atin bilang iglesia all the days of your life as a church. But then Paul gives the rationale or explanation for this command, owing not one anything except to love one another. Sinabi niya, for the one who loves another has fulfilled the law. Sinasabi ni Pablo, kung minamahal natin ang bawat isa, nasasakatuparan natin ang batas ng Diyos. At itong law na ito na binanggit ni Pablo, referring to the moral law specifically, yung second half of the Ten Commandments. As we shall see. Remember, 10 utos, yun, at even ang ating Panginoon, ang Jesus, summarize it into 2. In Matthew 22:37, He said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and first commandment. And a second is like it, you shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend all the law and the prophets. So yung unang bahagi ng 10 utos, specifically 1 to 4, tumuturo sa ating duty sa Panginoon and our behavior with respect to God. We are to have no other gods before Him. We are not to make any graven images of Him. We are to keep the Sabbath holy, etc. Then yung 5 to 10 ng 10 utos, ito naman ay tumuturo sa ating duty and behavior with respect to others. The second half of the 10 Commandments focuses on how we are to treat one another with respect to marriage, sanctity of life, possession, truth-telling, and the like. At ang love for others summarize that second half. Kaya sinasabi ni Pablo, kung ito ang pamumuhay natin, we fulfill the law of God. We obey the law of God, which is pleasing to Him. But, kung titignan nyo, ano pa ang tinuturo sa atin ni Pablo by connecting the law of God with our love for others?
Paul is showing to us that there's relevance ang law of God sa ating pamumuhay bilang believers sa ating panahon. Bilang New Commandment, New Covenant believers. Tinuturo na, kasi di ba tinuturo ng iba, wala nang relevance yung moral law or 10 utos sa ating panahon. Para lang daw yan sa lumang tipan. No! The moral law is still binding sa atin buhay bilang mga believers under the new covenant. And we need God's law, as one writer says, na magsasabi sa atin how to love. Paano ko ba iibigin ang aking kapwa? The law will tell us, you shall not commit adultery. Honor your father and your mother. You shall not murder, you shall not steal, you shall not covet. Na binanggit ni Paul in verse 9. So dinidescribe sa atin ng law kung paano natin mahalin ang iba in a negative, no? Kaya nga, you shall not, but those commands ay meron din namang positive implications. Though negative yung pagkakabanggit, you shall not, but those commandments have positive corresponding implications. Halimbawa, huwag kang mangangalunya. You shall not commit adultery, which pagdating kay Jesus, it is heightened, di ba? Sa Matthew 5:27, na yung pangangalunya, hindi lang pagkakaroon ng third party mistress, but internally. Kung ikaw ay tumingin sa babae o sa lalaki ng may lustful intent, malaswang pagnanasa, you already committed adultery. But yan ang utos ng Diyos, huwag kang mangalunya, huwag mong gawin ito. So ano yung positive na dapat mong gawin in line of that command? You shall not commit adultery. So what positive, ano yung positive na dapat mong gawin in line of that command that you shall not commit adultery? Well, purity of mind. Purity in words and body. You preserve purity sa iyong buhay. Nag-iingat ka sa mga inaalaw mong pumasok sa iyong mga mata at maglaro sa iyong isip. That leads to adultery. Nag-iingat ka marahil din nag-iingat ka sa pananamit mo. Hindi ka nagbibihis ng pwedeng magtulak sa iba na mag-isip ng kalaswaan. Kung ikaw ay may asawa, you are being faithful sa iyong asawa. Iniiwasan mo yung mga occasions na maaaring magdala sa iyo to commit adultery. Rather, you fill your mind of the things that are pure and holy and righteous. So ang 10 utos even shows to us in greater details what it means to love our neighbor. And so when we love one another, we are doing and displaying sa ating buhay ang pagsunod sa utos ng Diyos. When we obey God's law, when we observe God's law, and in our context, the second part of the law, when we apply that in our lives, it is the fullest display of love. Of course, sinasabi ng salita ng Diyos, walang naliligtas sa pagsunod sa kautusan. Hindi ito ang paraan para sa kaligtasan, kundi para sa mga mananampalataya kay Kristo Jesus. Nevertheless, once a person has been justified by faith, he, out of gratitude and love for Christ, motivated and enabled by the Holy Spirit, desires to do what God wants him to do. And the law refrains us from doing evil and teach us what is pleasing to God. It shows to us how to love our neighbor. And when the believers, by the help of the Spirit, fulfill the law, they are living out the essence of the moral law required, and that is love.
And that is lead us to our last heading, the directive. In verse 9 to 10, for the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and any other commandment are summed up in this word, you shall love your neighbor as yourself. Love does no wrong to a neighbor, therefore love is the fulfilling of the law. So here Paul explains yung law na binanggit niya sa verse 8b, quoting Exodus 20 verse 13 to 15. At yung sinasabi ko kanina na second part of the law or half of the 10 commandments, Paul proceed to cite 4 of the 10 commandments to show that if one loves, these commandments will be fulfilled. Paul has just said that loving one's neighbor fulfills the law, and now he reiterates with Paul with 4 laws relating to our neighbor as found in the second half of the 10 commandments. Yung sinabi dan, you shall not commit adultery, that's the 7th commandment. Well, sabi ng ibang mga commentaries, inuna daw yan ni Pablo dahil yung adultery ay rampant sa panahon ng mga believers sa Romans. You shall not murder, that's 6th commandment. You shall not steal, that's 8th. You shall not covet, that's 10th. At hindi niya na binanggit isa-isa, sinabi niya lang, and any other commandment are summed up in this word, you shall love your neighbor as yourself. At ganito din sinamarize ng Leviticus 19 yung duty natin towards men. It says there, you shall not take vengeance or bear a grudge against the sons of your own people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. Paul is saying all those commandments can be summarized into one, and that is love your neighbor as yourself. And so dito, na pinapakita sa atin ni Pablo kung paano natin mahalin ang ating neighbor sa pamamagitan ng commandments. Ito ang marapat nating sundin para sa mga tao kung minamahal natin sila. If we truly love our neighbor, anyone with whom we have contact, we will only do what is in his best interest. We will love them as we love ourselves. Paano mo ba minamahal ang iyong sarili? You feed yourself, you take care of yourself, you make yourself comfortable, dinadamitan mo ang iyong sarili, hindi ka harsh sa iyong sarili. William Hendrickson put an interesting note on this. Sinabi niya, what Paul and before him Jesus actually means must at least include this thought. It is certain thing that a person will love himself, and it is also certain that he will do so in spite of the fact that the self he loves has many faults. So then also he should most certainly love his neighbor. He may not like him, but he should love him and should do so regardless of that neighbor's faults. Kayo, kilala niyo ang inyong sarili. Ang dami niyong faults sa buhay. Ang dami niyong imperfections, ang dami niyong pagkukulang, hindi ka naman harsh sa iyong sarili. Hindi ka naman to the point na sinasaktan mo ang iyong sarili sa mga pagkakamali mo because you care of yourself. Diba, yung iba nga na-stress sa kanilang pagkakamali, pinapakain pa nila yung kanilang sarili by stress eating. In the same way, though you have many faults, but still inaalagaan mo yung sarili. Minamahal mo ang yung sarili. Ganun din ang gawin mo sa iba. Though your neighbor has many faults. Matindi nga nito, sinabi ni Pablo in Romans 12, even sa iyong kaaway. Romans 12:20,
Do active goodness to them. Extend grace to them. If your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. Extend the same grace to the other imperfect, faulty sinners that you extend to yourself as imperfect and faulty sinner. At sa verse 10, sinabi ni Pablo, love does no wrong to a neighbor. Or literally, love never works evil to anyone who is near us. Therefore, love is the fulfilling of the law. Ang Christian love ay hindi lamang feeling or just an emotional thing. It has to do with actions. Kung tunay ang pagmamahal mo sa iyong kapatid, hindi mo sila sasaktan o gagawa ng kasamaan, bagkus Christian love, that agape love, na dapat nakikita sa atin bilang believers ay being considerate to others. You want the good for them. We're seeking the highest good for them, even those who are unlovely and the unlovable. Towards those who do not love us, and even towards those whom we do not like. Tayo na mga mananampalataya, tayo na mga believers, should be the most loving and caring people in the world. Most considerate and neighborly people in the world. To be a lover of God requires that we show that love through being kind and considerate to people. Now, in view of our passage today, regarding love is the fulfillment of the law, what other applications we can draw from this? Very simple, mga kapatid. Let us then love one another as Christ has loved us and abound in our love for one another. Sinabi sa 1 John 4:10, and this is love, that not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be propitiation for our sins. Beloved, SGC members, if God so loved you, you ought to love one another. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciple, a new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. By this all people will know that you are my disciples, if you hold the 1689 London Baptist Confession of Faith. If your church has a big fund and many projects and ministries. No, Jesus said, by these people will know that you are my disciples, if you have love for one another. Now, don't get me wrong. I am not against those we adhere to 1689. We have ministries. But this is my prayer to our church. At nawa maging totoo din sa inyo ito sa inyong buhay. That we are so devoted to Christ and increasing in the knowledge of Him. At the same time, we are abounding in our love for one another. And that love overflows, extend even to the unbelievers. That when the people na nakaka-encounter ng inyong iglesia, mga visitors, they would say, truly God is among them. Look how they love one another. Truly that they love Christ. Dahil vibrant ang inyong love for one another. That you don't just love with words, but in deeds and truth. Ito ang utos sa atin ng Panginoon bilang isang mananampalatayang minahal ni Jesus. You ought to love the brethren, your family in Christ,
tulad ng pagmamahal sa iyo ni Jesus, paano ka minahal ni Jesus? Siya ay naging mabuti sa iyo, siya ang naging mapagpasensya sa iyo. Christ seeks the highest good for the one He loves. At sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, let us then, brethren, imitate that by the help of God, that we seek the highest good for our brethren. And be encouraged, brethren, by the love of God towards you in Christ Jesus. Sa iyong pagmamahal para sa iyong mga kapatid sa Panginoon. Be encouraged, brethren, by the love of Christ for you. Na ating aalalahanin mamaya lamang. Remembering in your heart and your soul that while you were still sinners, Christ died for you and He loved you with an everlasting love. That you love your brethren because Christ has loved you. Marahil ang iba sa inyo dito, merong panlalamig ang pag-ibig nyo para sa kapatiran. Maybe because may ginawa siya sa iyo na hindi mo nagustuhan. Whatever reasons ang paglalamig ng iyong pag-ibig sa iyong kapatid sa Panginoon, this should not be so dahil inuutusan tayong mahalin ang ating mga kapatid sa Panginoon. Pero kung merong panlalamig ang pag-ibig mo para sa kapatid sa Panginoon, when you are cold and indifferent towards your brethren, refresh your heart with the love of Christ. Forgive as Christ has forgiven you. When your brother and sister who has sinned against you repent of sins, remember the love of God for you in Christ Jesus. That in love, God chose you before the foundation of the world, and He set His love for you. And in the fullness of time, God brought forth His Son, the Lord Jesus Christ, to save you from your sins and die in your place in order for you to be forgiven and cleansed of all your sins and be reconciled to God. Bask in that love, brethren, and you will be strengthened and refreshed sa iyong pagmamahal sa iyong kapatid sa Panginoon. Dahil ganyan kalaki ang pag-ibig ni Kristo para sa iyo. You ought to love your brothers and sisters in Christ. Mahalin mo ang mga taong tinubos ng dugo ni Jesus, the church. Love the church. Yes, maraming imperfections. Love the church, the believers in this church. Gaano man kadami marahil ang kanilang imperfections. Remember, Christ loved you hanggang sa ngayon. Kahit na ikaw ay punong-puno ng imperfections and Christ is so patient towards you. Let us then excel in our love for one another. Remember this phrase, "owe no one anything." Ito ay isang command. Or except to love each other, ito ay isang utos. Sinasabihan tayo ng salita ng Diyos na ito ang marapat na gawin ng ating buhay. To manifest the love we have experienced from God. Therefore, let us excel in loving each other. Lumalago tayo sa pagmamahal sa bawat isa. Pray katulad ng prayer ni Paul sa Philippians. And this is my prayer, that your love may abound more and more. Let me ask you, mga kapatid, are you abounding in love? Are you excelling in love? Are you
excelling in loving your brothers and sisters in the Lord. But pastor, nasaktan niya feelings ko. Hindi ko siya kapalagayan ng loob. If you are a believer, the Word of God is commanding you, abound in love. If there's anything that hinders you from not loving your brethren to manifest yung pag-ibig na naranasan mo sa Panginoon, ask the help of God. Na iwaksi ito sa iyong buhay and abound in loving your brethren. Dahil ang kalooban ng Diyos ay ibigin mo ng tunay at walang pagkukunwari ang iyong kapatid sa Panginoon. This is a command. If you are not expressing a proper Christian love to every members of this church, you are in disobedience. Ask the Lord to help to abound more and more in loving others. And for this is the will of God. Para sa iyo, my friends, kinakailangan mong ma-experience ang pag-ibig ng Diyos through Jesus Christ. Let me tell you, my friends, the love of Christ is greater than all loves you have experienced in this life. Million times greater than all loves you have experienced and you will experience in this life. At once na maranasan mo ito, it will inevitably result sa pagmamahal mo sa mga kapatid sa Panginoon. Kaya't ngayon ay tinatawagan kayo ng salita ng Diyos. Huwag kang manatili sa kasalanan. Talikuran mo ang kasalanan, dadalhin ka nito hindi sa kabutihan, kundi sa kapamakan at parusa ng Diyos sa impyerno magpasawalang hanggan. Lumapit ka kay Jesus, who is so gracious and loving Lord, who gave His life for sinners and died on the cross upang sino man na magtiwala sa Kanya ay maranasan ang redemptive love of God through Him. Bakit mo dinedelay ang paglapit kay Jesus? At pagtitiwala sa Kanya, kung sinasabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin ng mga makasalanan. I am gentle and kind and loving, not wanting you to perish. Dahil sa inyong kasalanan, why not come to Him and surrender your life to Him now? He is a friend of sinners, a loving and gracious Lord. Tinatawagan kayo ni Jesus, come. Come just as you are. Sinner as you are, come to Him and be saved. You will be cleansed. Gaano man kadilim ang nagawa mong kasalanan, gaano man kalalim, God can save you through Christ if you believe and repent of your sins. Tayo po ay manalangin. O aming dakilang Diyos, so great your love for your people. Amazing love. Salamat po, Panginoon, sa pagmamahal na pinakita, naranasan namin through our Lord Jesus Christ. And as we remember what He has done on our behalf, Kanyang sacrifice, mamaya we pray, Lord, that we will be again encouraged and refreshed. Ang aming kaluluwang nanlalamig at ang aming kaluluwang mayroong din panlalamig sa pag-ibig namin sa aming mga kapatid sa Panginoon. Buhayin niyo, Panginoon, ang aming puso. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa
pagkakataon muli na pinagkaloob nyo sa amin through the Lord's Supper, that we will be again reminded of the great love of Christ for us sinners. Help us, Lord, to love others katulad ng pinakita niyo po at pinaranas niyong pagmamahal sa amin. Alam namin, Panginoon, we are full of weaknesses. Dami kaming kahinaan, dami naming remaining sins, Panginoon, at minsan kami ay nalulungkot dahil dapat ine-express namin ang love namin for one another as Christ has loved us, pero there are times, O Diyos, that we are disobedient at pinapatigas namin ang aming mga puso. Help us to be the loving people para sa inyong kaluwalhatian. Pangalan ni Jesus, amen.